solid Sinimution. Yes. Buhay po tayo. Ayan po mga kababayan ko, parang nagiging reunion na rin ito tol no ating mga DDS na. Nung nakita ko nga yung mga mga supporter, sabi ko parang reunion yata dito sa Manila. Kaya nga. Pero nakakatuwa. Pero I think hindi ito yung huli. At least magkakaroon ng sunod-sunod to ng pagkikita ng mga solid talaga na supporter o Digong. Salamat, Boss Saad. Hanggang ngayon, Duterte pa rin tayo. Hindi magbabago yun. At kahit naman si Presidente Digong wala na, yung suporta natin nasa kanya pa rin. Kasi nag-iwan siya ng napakagandang legacy sa Pilipinas. Na kahit mawala na rin tayo, ikaw, kami, yung mga anak namin, yung makakatikim ng yung mga ginawa niya mga legacy nung habang presidente pa siya. Mga napatayong infrastructure, mga ospital, yun, mga ganun. Yung mga tumatatak tuloy, yung build talaga. Yes, ayun yung pinagmamalaki natin. Mabilis na panahon lang pero nakapagtayo ng maraming mga infrastructure. Yung sa ilalim ng lupa, subway. Yun, yung gano'n. Yung project of the century. Yes, at alam natin kay Tatay Digong naumpisahan yun. Correct. Hindi pwedeng dayain yun. Hindi pwedeng hindi pwedeng inuhin yun na angkinin ng sino man. Kay PRD nangyari yung ganung project. Saka isa pa yung hindi natin makakalimutan, yung tumatatak talaga, war on drugs. Hindi, yun nga yung sa war on drugs kasi sa totoo lang maraming nakinabang dun lalo na yung mga dating mga nag-addict talaga, yung iba sa kanila nagtino. Meron naman iba siguro hindi nagtino, nagtagtago, then after nung mawala si PRD, bumaba siya, nagbalikan yung iba. So yun lang yung masakit kasi nagsibalikan yung iba Kaya lang masyadong malambot yung gobyerno ngayon pagdating sa usapin ng war on drugs. Yun lang yung nakakalungkot. Ito yung peace and security, peace and order, mahina ngayon Yes. Actually, hindi ramdam magiging honest ako Actually, hindi na ako nanonood ng mga balita sa TV. Nga, yung panahon kasi ni PRRD, balik tayo yung panahon kasi ni PRRD, maraming tumino, maraming nagbago kahit papaano, at marami rin na, sabihin natin na, nagpahinga. Nagpahinga kasi, alam mo naman, nag-warning na si Presidente nun Kasi gusto nyo talagang subukan, nagkaganon. Pero overall talaga, the best yung ginawa ni Tatay Digong. Hanggang ngayon, tumatak sa maraming Pilipino yun. At ang katunayan, na si PRRD talagang tumatak sa maraming Pilipino. Hanggang ngayon, sa huling survey, si PRRD hindi nawawala Hindi. Yung sa senatorial survey. Yes, sa senatorial survey nandun pa rin siya Kahit sinasabi ni Tatay Digong na ayaw niya, pero nakikita sa resulta na kahit hindi na siya presidente, pero love na love pa rin siya ng mga tao. Yun lang. Kasi gusto pa nga maging presidente ito. Pag tinatanong mo, dapat si Tatay Digong na lang naging presidente kaso hindi nga po pwede Oo, ganun. Marami nagsasabi ng ganun na si Tatay, kung pwede lang si Tatay Digong. Kaya lang, nakikita rin kasi natin na aminin man natin sa hindi, matanda na si Tatay Digong. Mahina na sa pangangatawan. Pero yung isip niya ang talas pa rin Nandun pa rin. Tsaka yung angas niya tol, hindi nawawala. Bagaman mahina na yung pangangatawan niya, pero hindi humihina yung isip niya yung tapang. Yung tapang. Mas lalong tumapang pa nga Totoo, mas maraming tumapang. Nataas ang naging standard ng mga Pilipino sa iniwan ni Presidente. Yun naman ang hindi natin nakikita. Pasensya na, pero yun na yung totoo. Hindi namin nararamdaman. Siguro sa iba nararamdaman nila, pero ako bilang normal na Pilipino, hindi ko maramdaman na ano ba latest, ano bang bago, parang ganun. At sa atin kasi nasanay tayo mga DDS nasanay tayo sa isang leader na matapang, malasakit, nandoon lumalapit sa mga tao. At saka inaabangan tol sa TV, parang tuwing lalabas si Tatay Digong sa TV, parang may pasabog. Parang
yung mga tao noon na hindi mahilig sa politika, nung time ni Tatay Digong, nagiging hilig na rin sila, nagiging interesado sila sa kay Tatay Digong dahil nga, yung mga bawat bitaw ni Tatay Digong, yun yung mga inaabangan. Oo, totoo yan. Kasi kaya unang-una, observe ko lang din na kaya minahal ng maraming Pilipino si Digong. Kasi realistic kasi kung magsalita. Kumbaga parang yung bitaw ng mga salitaan niya, bitaw ng pangkaraniwang tao, mas madaling naiintindihan. Ang normal na Pilipino, ayaw naman niya na ini-English siya, dinadaan sa pagandahan ng salita. Ang normal na Pilipino, derechahan magsalita. At ang ano ko tulong kay Tatay Digong, mabilis siya magtanggal ng tao sa gobyerno. Pag may sumisingaw ng konting korupsyon, talagang suspend, tanggal agad. Actually, nung panahon na nagtatrabaho ko kay Tatay Digong, nasaksihan ng dalawang mata ko yan. Hindi ko nalang mabanggitin kung sino. Basta Meron ako nakita dahil naamoy niya yung korupsyon. Sinampal niya eh. Tapos sabi niya dun sa kinausap niya, yung naamoy niya may korupsyon, sabi niya, anong gusto mo, magre-resign ka? O kakasuhan kita sa ombudsman, sabi niya gano'n. So hindi nakaporma yung kausap niya, nag-resign na lang. giging stricto kasi si Tatay Digong pagdating sa corruption tol, pag pera ng bayan, stricto talaga si Tatay Digong dyan. Oh, stricto nga talaga, Tatay Digong. Guys, kami bagong instruments. This is from Israel. So, mo nila ginagamit nila if ever na ay hudyat na ay mga kalaban sila, guys. So, yung ang tingog guys. Tawag nito is shofar. Shofar na rin. So, hudyat if ever na ay kalaban. So, kung musunod ka na rin, madam, mo yung hudyat lang mo kung disarmahan minimo sa go baka flashlight. Mo ni ang among hudyat yun. Ano to? Madam, sa tulad ka buok, guys, kini-kini. Yan. Ako'y kini gamay, guys. Medyo mahirap. Medyo lisod daw ni, testingan nato. Lisod yun ay, guys. Lisod yun Lower ay. yan. Lower. Ako na yung team na, guys. May mga ano siya, may mga sinyalis. Sige For daw. example, pupunta yung may kaaway na paparating. So may signal yan sila sa shofar. Kakain sila, meron din silang signal yan. Tapos mag-perform sila ng batalyon nila, magsasenyas pa din. Sige, so, ganun sa siya. kaon. Kaya May muna kaon. sa nila. Ganda yung kaon, nakalala ko tuloy kay Pastor dati. Sige. Kaon. Ang ato ako, bounding. Ay, sa pamilain. Para maawiyat na. Pag ano siya, pag danger, Sa pamilain. yung sa war, pag pupunta sa war, medyo mahirap eh, pero buhatin. So, ayan guys, na-educate sa pag-ong instrument. Nagdikan ni og dili dito sa Israel. Ayan na, Madam Antivirus. So, disarmahan mo kami. Ito yung bubulag na sa'yo. Dito daw.